sa nagsasambayang ng sulat. Nag-iisirap tanong mo sa Shopee, nandiyan yan. Basta magkaparehas lang upaman ang cheats ng sulat. Kapakay. Maliban kung ang nagsasambayan ay salatul janaza, tapos ikaw nagsasambayan halimbawa ng parto, nasusunod ka sa kanila na hindi pwede. Bakit? Kasi hindi magkaisang kulang. Adiyo. Ang muadbin Japan na siyempre normal na yung sasambayangan niya sa kanila na sunat. Ayun yung tinatawag na salatul muadah. Fa inna misla dhalika, na katotohanan misla dhalika ang kahalintulad nito, yani salatul muad bin qawmi. Itong sambayang ng Muad kasama ng kanyang mga kaum na la yajuzu, na hindi pwede an yakhfa alayhi, na maging lihim siya na dhalika alayhi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Na fa-in kana la yajuzu, na kung ang kalagayan ay hindi pwede. Fa-in kana ay dhalika, na kung ang kalagayan noon nung salatul muad liqawmi, na la yajuzu, hindi pwede siya na salatul muad liqawmi. Itong la yajuzu na mustatir niya ibinalik dito ng tobit doon sa al-iftiran kalpal mutanafid. Pero ang gagawin dito na yung salatul muad na lang kasi nandun ang kwento. Fa-in kana dhalika, na kung ang kalagayan noon, fa-in kana, na kung ang lagay noon yung dhalika ay salatul muad bi qawmi, na la yajuzu, hindi pwede yung ganun, na la'amkara, na tiyak na tatanggi siya na Rasulullah. Tatanggi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatanggi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ito yung mga bagay na hindi pwedeng maging lihim sa Nabi. Kasi ginaamal amal, gawain dito o pa, nakasanayan o pa, matapos na magiging lihim. Halimbawa dito sa lugar natin, nakasanayan na halimbawa yung upama na pagwawali sumama, na mayroong isang tao na hindi niya alam na ang mga tao dito na nagwawali sumama. Imposible. Ito yung kumbaga ng mga bagay-bagay na hindi pwedeng kuha kasi na malalaman at malalaman ka yung ganitong gawain na lantad o pa. Katulad ng gawain ng Muad na panalantad yan, maraming makakaalam talaga, hindi yan maililihim. Pagkatapos na ginawa ng Muad, na walang sabi-sabi ang Rasulullah, na ang hatol dyan ay para rin nakikita ng Nabi. Para rin nakikita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yung parang nakikita ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, o kaya yung nakikita niya, na ginagawa sa harapan niya mismo, na wala siyang sabi-sabi, yun ay nagsasaad ng iba. Yun katulad ng unang kuko. Wa amma ma yajuzu khafa'uhu alayhi, at patungkol sa bagay na yajuzu, na pwede khafa'uhu, na maging lihim siya. Siya na bagay. Alayhi ala nabi. Katulad ng mga gawain ni Barat, anong halimbawa ng mga gawain ko? Magbigay tayo ng halimbawa pa man na yung tawag dito, mga lihim na ginagawa sa loob ng bahay ng mga tao pa man, na hindi yung lalantad sa mga tao, di kilay. Na yun yung pwedeng maging lihim. Katulad nito sabi niya, anuman ang at patungkol sa bagay na pwedeng maging lihim siya na bagay sa Nabi. Ito na ibaratagan ng mga hindi lahat ng tao nakakaalam mo. Meron yan, hindi basta-basta malalaman ng mga tao. So ibig sabihin, yung bagay na yung ginagawa sa isang lugar na merong pwedeng ilihim, meron din pwedeng hindi ilihim. Na kung tungkol dito sa bagay na lihim mo ba, yan yung pwedeng ilihim. Kasi meron pang hindi maililihim, pero meron ding lihim. Tulad nito, ito yung bagay na pwedeng maging lihim sa Rasulullah, paman hindi malalaman ng natin. Ano yun? Wadhalika. At iyon sabi niya ay mayajuzu khafa'uhu, na mislo maruwiya, tulad halimbawa ng bagay na nairiwayat siya na bagay an ba'dil ansar, mula sa ilan sa mga ansar. Annaw, nakatotohanan siya na ba'dil ansar, na kala, sinabi niya, kunna,
Ang lagay namin, nanujabiku ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. No, nakikipagsiping kami sa mga asawa namin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. No, sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanok silo, no, na tinatamad kami, wala nang tasilo at hindi kami naliligo agad. No, no, ito, wanok silo. Noksilo ito, nokito. Ano yan, noksilo. Itong noksilo na hindi tinatamad, kumbaga na nawawalan ng lakas. Nawawalan kami ng lakas. Yan hindi namin hindi lumala, hindi kami nilalabas ano mo. Wanok silo at hindi kami nilalabasan, wala na kasilo na hindi kami naliligo. Yun, sabi ng ilan sa mga ansat. Kinuwento nila, bakit? Malalaman ba ito? Hindi ito malalaman. Kasi ito yung mga bagay na pwedeng maging lihim. Na kung ganitong estilo, na bahada, na ang idlat ito, sabi niya, itong alin, itong ganitong kalagayan, maya juzu kafao. No, dito sabi niya sa number 3, isukutuhu anil hukmi fihi. No, sukutuhu anil hukmi fihi wa adamu inkari. Yung pananahimik ng Rasulullah na hatulan ang nabanggit na gawain wa adamu inkarihi at hindi niya tinanggi. Na itong mga ganito na laya tulo alal hindi magsasaan ng kasi nga ito yung mga kabilang sa mga bagay na upama na nagiging sikreto yan, pwedeng maging lihim, hindi malalaman ng tao. No. Bakit? Bakit hindi nagsasaad sa hukom? Lianna dhalika yuf'alu sirran, dahil ang nabanggit ay yuf'alu sirran. Dahil ang nabanggit na jima na yun na ginawa palihim ng lihim. Ariyo, wa yajuzu an la ya'lama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ihtimal na hindi ito alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito pa ba hindi ka tawag Nabi? Kasi lihim nga eh. Wa hum la yaqtasiduna na sila ay hindi naliligo ng wajib. Bakit? Nalian al-asla alla yajiba al-ghusl. Dahil ang asal na hindi wajib maligo. Ay pag-asal na hindi wajib maligo. Kasi kung hindi ka lalabasan na hindi wajib maligo. Fala yuhtaju bihi, na hindi pwedeng ipangdalil bihi. Bihada fi isqatil ghusli, sa pagkalaglag al-ghusli ng pagligo. Ibig sabihin na hindi pwedeng gamitin itong dalil na hindi wajib maligo. Yung isqat na laglagin o kaya alisin yung pagligo kapag nagjima na hindi nilalabasan. Hindi pwedeng gamitin pagdalil. Walihada qala Umar, at dahil dito, dahil sa masala na ito, no, dahil dito sa Marwiya, bagay na nairiwayat, qala Umar, sinabi ng Umar karramallahu wajhahu, na hina ruwiya lahu dhalika, noong ibalita, ikwento lahu li Umar dhalika yani Marwiya al-Batil Ansar. Aw aawa alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam ba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ito? Alam ba ito ng Rasulullah? Fa'aqarrakum alaihi, na hinayaan kayo ng Rasulullah alaihi ala fi'likum, sa gawain ninyo? Faqalu la, sinabi nila na hindi. Faqala fama, na tumigil na kayo sa ganyang gawain. Sabi ng Umar, fama, na tumigil na kayo sa ganyang gawain o kaya ganyang salita. Tumigil na kayo, na ibig sabihin yung ganyan na pwede yan. Hindi yan pwede. Kailangan ipaalam yan sa Rasulullah nang sa ganun malagyan niya ng hatol. Yan ito. So ito yung mga bagay na ginagawa sa panahon ng Rasulullah. Una, yung hindi na pwedeng ilihim. Yung pangalawa na yung pwedeng ilihim. So yung pwedeng ilihim, na yun ay hindi agad magsasaad ng hukom hanggang sa malaman ng Rasulullah.
Yun naman yung hindi na pwedeng mailihim. Ariyo. Kasi lantad na makikita na kahit hindi magsabi sa Rasulullah na magiging alam na kasi magiging usap-usapan o kaya kitang-kita sa mga gawain na yung bagay na yun na kapag hindi yun walang salita ng Nabi na yun ay nagsasaad na pwede. Ay tutungkol naman dito na di ay kabangan. Kailangan pa rin ito mabigyan ng ato. Yaman ito. Faslun wa amma sakmu anil hukmi at patungkol sa pananahimik ng Rasulullah anil hukmi mula sa paghatol na fahuwa na siya na asakmu anil hukmi na an yara rajulan na makita niya na Rasulullah rajulan ng isang tao, isang lalaki yaf'al na gumagawa siya na rajulan fi'lan ng isang gawain. Fala yujibu fihi hukman na hindi nagtalaga siya na Rasulullah fihi fi rajul hukman ng hatol. Nakikita ng Nabi, dito man pananahimik umang. Ano pananahimik na nakikita ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapos walang sinabi na ang Nabi na nahukom. Na payundaru fihi pa rin. Natitignan pa rin siya. Fa'in lam yakun dhalika mawdi'u hajatin. Na kung ang kalagayan ng nabanggit, nabanggit na pananahimik, na mawdi'a hajatin, ay lugar ng pangangailangan. Lugar ng pangangailangan. Anong pangangailangan ito? Ay hajatin ila bayan hukmi. Pangangailangan para linawin ang hatol niya. Kung yung kalagayan na iyon ay lugar kung saan kailangan ng linawin, nalang niya kung fisukutihin, na hindi maaari o kaya hindi mangyayari fisukutihi sa pananahimik niya na Rasulullah dalilun alal ijab, dalil sa pagkawajib, wala ala isqatihi at ganun din na hindi rin yun magiging dalil ala isqatihi isqatil wujub, isqatil ijab. Mawawala yung pagiging wajib. Hindi yun dahilan. Bakit? Lijawazi. Lijawazi. Dahil maaari itong lijawazi na ihtimal. Dahil ihtimal na anyakuna na ang kalagayan niya na Rasulullah na kad akhbar al-bayan, katotohanan itinakhir niya na Rasulullah al-bayan ila waqtil hajat, sa oras ng hajat. Kasi di ba napag-alaman natin na yung khitab na pwedeng mauna, yung mabhum o kaya yung khitab na pwedeng mauna, o kaya pwedeng sabihin ito, kahit pa hindi malinawan, bago yung hajat, yan bago yung PL. Ito na, itong waqtil hajat na ito na yung oras ng pangangailangan, yan oras na ng pag-aamal mo. Pwede. Timal na ang Rasulullah na itinakhir niya, itinilay niya, albayan na ang paglilinaw ila waqtil hajat hanggang sa oras ng pangangailangan. Kasi itong hajat dito na waqtil hajat, yan waqti fi'lil mukallaf. Sa oras na nagagawin na ito ng tao. Wa ika na mawdi'a hajatin at kahit ang lagay niya ay lugar ng hajat. Lugar ng hajat ito ba? Ito na yung lugar ng hajat at doon sa lugar na yun. Nandoon na harap-harap na pero hindi pa sinabi ng Rasulullah kasi hindi pa naman oras ng hukom ng isang bagay na yun. O kaya hindi pa naman oras ng PL ng bagay na yun. Halimbawa, pagpapasting o ba? Masu Ramadan o ba? Hindi pa dumating yung buwan ng Ramadan o ba? Pagkatapos na ang Rasulullah mayroong mga tao na nagpapasting na wala pa ang Ramadan o ba? Na ang Rasulullah na nakita niya yung mga gawain na yun, tapos nanahimik ang Nabi, na hindi yun pagsasaad na yun ay wajib na yung pagpupuasa na yun, o kaya Ramadan na yung fasting na yan, o di kaya hindi wajib yung pagpapasting na yun. Walang na tawag dito, walang discuss doon ng Nabi. Kung tutusin na sa oras na yun, na nakita niya yung ginagawa na yun, bakit kailangan na bang ilantad ka agad yung hukom o hindi kailangan ilantad ka agad? Meron kasi mga sitwasyon ang Rasulullah na gumagamit ng hikmah. Gumagamit siya ng hikmah. Mislul Arabi, katulad ng isang Arabi, alladhi sa'ala,
na tinanong niya na Arabiho ang Nabi anil jima'i fi Ramadan. No, patungkol sa pagjima sa buwan ng Ramadan. Na fa'aujaba alayhi al-itqa. Na inubligan niya na Rasulullah alayhi alalladhi alal Arabi al-itqa na magpalaya. Walam yujib alal mar'ati. No. Walam yujib at hindi inobliga niya na Rasulullah alal mar'ati sa babae. Kung ganun na dala sukutuhu. Na nagsaad yung pananahimik niya, yan yung sukot nito, yan yung hindi niya pagpanggit sa babae, doon sa hukom ng babae, ala annahu, nakatotohanan siya, ala annahu, ala annal itqa na gayru wajibin alayha, na hindi wajib alayha sa babae. Ibig sabihin na pag yung babae at lalaki nagjima sila sa buwan ng Ramadan, na ang wajib lang na magkiparat na yung pail, yung makul na di pa kiparat. Yung pail lang ang wajib na magkiparat. Yung makul na hindi, wajib magkiparat. Sino yung makul na yung babae? Bakit? Lian na ta'khir al-bayan an waqtil hajati la yajuz. Dahil yung i-delay, yung al-bayan, yung tawag nito, paghahayag ng hukom, ta'khir bayan il-hukmi an waqtil hajati sa oras ng pangangailangan na la yajuz na hindi pwede. Kasi oras na yun ang pangangailangan, oras na nagagampanan ng isang mukallaf na utos sa kanya. Hindi ko pa kayo magmamadili. Yaman ito. So kung madidelay pa doon, waqtil haja, hindi ihinto yung trabaho. Kasi may bibilang yan sa mujmal. May bibilang sa mujmal. Ang mujmal na hindi yan pwedeng ipang-amal. Kasi pwedeng magkamali ka sa amal na sadya lang. Kumbaga nasayang lang yung paggawa kung wala namang kalinawan doon sa mga amal. Yaman ito. So ito yung mga hatol na ginagawa sa harapan ng Rasulullah mismo o kaya nakikita ng Nabi. Pero hindi pa sa tamang oras sa tingtano na para sabihin. Kasi minsan ang Rasulullah lahat ng mga hikmat-hikmat. Merong mga hikmah ang Rasulullah. Minsan na ayaw pa niyang sabihin. Aliyo, katulad na lang halimbawa ng sambayang na tarawih. Nagsambayang ang Rasulullah, walang sabi-sabi. Unang araw, walang sabi-sabi. Pangalawang araw, walang sabi-sabi. Pangatlong araw, walang sabi-sabi. Tapos ang ginawa ng Rasulullah, pang-apat na araw, umalis. Hindi na siya ulit nagsambayang kasama ng mga sahaba. So, ano yung ginawa niya na yun? Yung ginawa na yun ng Rasulullah, pananahimik, upama. Pagkatapos na yung mga tao na nagsasambayan sila sa masjid ng tarawih, na walang salisalita na. Yun ang ibig sabihin na nagsasaad yun sa yung gawain na yun ng mga sahaba na nakikita at alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wala siyang sinabi, hindi niya itinanggi. Na yun yung mga bagay na tinatawag na upama na pwede. Kasi yun na yung wakwang amal. Katulad ng Khalid bin Walid radiyallahu anhu na kumakain siya ng gab mismo sa harap ng Rasulullah. At yung oras na yun na kinakain ng Khalid bin Walid, nagito na wakwal hajjan. Oras na dapat malaman ng Khalid bin Walid. Yaliyo, na kung hindi yun itanggi ng Rasulullah, pwede kumain ng gab. So yun yung tinatawag na kasama sa mga bagay-bagay na ginagawa sa harap ng Nabi tapos nananahimik ang Nabi. So dito, dalawa ang bagay na nangyayari sa harap ng Rasulullah. Unang-una, na dahil sa kumbaga na unang-una na hindi pa waqtul hajat. Hindi pa waqtul hajat. Pangalawa na yung waqtul hajat. Ginagawa sa harap ng Nabi na waqtul hajat. Katulad ng pagkain ng Khalid bin Walid dun sa to. Na waqtul hajat. Kung bawal, yan nagpakakat Khalid sa harap. Ariyo, makakain ng Khalid bin Walid ng harap. Pero dahil walang salita ang Rasulullah, yun ay nagsasaad na jais, pwede kumain ng ito. Niyawan nito. Kasi ang Rasulullah, yung bagay na makikita niya sa kanyang harapan, na kapag mali na hindi niya pwede itong talikuran. Kasi nga, sifat ng mga nabi na tablig. Ariyo. Sifat ng mga nabi, ng mga ambiya, na yung tablig. Babul qawli fil akhbar, bab patungkol sa mga hadis. Dumating na siya sa Mustalah hadis.
Aliw, dumating na rin siya sa Mustalah Hadis kasi kailangan din talakayin ang Mustalah Hadis kasi nga ang hadis ay ginagamit pang dalil. Aliw, so gusto niyang talakayin yung mga hadis. No, kasi yung hadis, no, na yan ay salita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa mga fuqaha na mas pinili nila na gamitin istilah na khabar, akhbar, hindi hadis, hindi katulad sa mga muhaddisin na mas pinili nilang banggitin ang hadis. Aliw, kasi merong ikhtilaf ng mga muhaddisin at saka mga fuqaha tungkol sa hadis. Aliw, sabi ng mga muhaddisin na ang tinatawag na hadis, aliw, na yung bagay na nairiwayat lamang sa Nabi na yun ay hadis. At kapag nairiwayat na galing sa iba sa Rasulullah o kaya galing sa iba sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, katulad ng mga riwayat ng mga tawag dito ng mga sahaba, na yung ibang mga ulama na sinasabi nila na ito ay ang tawag dito, ang istilah dito khabar, istilah na khabar. So ang mga fuqaha na ang pinili nila ay yung mga khabar. Bakit? Kasi ang khabar ay mas umum kaysa sa hadis. Kasi kung kwento ng mga sahaba, pinag-aaralan ba yung kwento ng mga sahaba na yun? Ariyo, kasi merong mga hadis na sinabi ng mga sahaba, pero ala hukmil marfu, nasa hatol na hadis marfu. Kumbaga na hadis marfu, na mismo sinabi ng Rasulullah o kaya ginawa ng Nabi, ginawa na hadis marfu. Ariyo, yun ang hadis marfu. Kasi merong mga amal ng mga sahaba na gano'n. Hindi katulad ng hadis, na ang hadis lang na eksklusibo lang na ginawa ng Nabi, sinabi ng Nabi, sipat ng Nabi, iba na hadis. So yun, ikhtilaf, no? Kasi ang khabar at siyang hadis na merong umum, khusus, mutlak, kumbaga sa mantik, no? Pero sa madaling salita, lahat yan ay pwedeng gamitin. Pwedeng tawagin yung hadis na khabar at pwede rin tawagin yung khabar na hadis. Yan ko nito, babul qawli fil akhbar, usapin tungkol sa mga hadis. No? Usapin tungkol sa mga hadis. Babul khabar, bab ng hadis, wa isbati sighatihi, bayanul khabari, no, ang paglilinaw sa hadis, wa isbatu sighatihi, at ang isbat ng sighatihi. Iribat ka no sa nagkamali tayo sa tawag dito sa translation, yung akhbar dito na umum pala ito na akhbar lugawi na bagay, so akhbar syar'i, no, akhbar lugawi, ito yung salita o mga salita. Ariyo, bab ng salita, kasi ang pinag-aaralan natin na salita, babul qawli bil akhbar. Nagkamali ako. Yung akhbar dito na hindi tungkol ito sa hadis, kaya ito ay tungkol sa akhbar lugawi, yung mga naririnig natin ng mga salita. Ariyo, babul qawl fil akhbar, bab usapin tungkol sa mga akhbar, yan ay yung mga khabar lugawi. Yung khabar lugawi na yung khabar sa istilah ng mga bulaga, ng mga ulama balaga, na yung maya kamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Yun yung salita na pwedeng katotohanan, pwede rin kasi naman. Isang salita, tumayo si Zaid, pwedeng totoo, pwedeng sinungaling. Ayun yung tagline ng salita niya. So paano yan mapapatunayan na totoo? Kailangan ng dalil. Paano yan mapapatunayan na sinungaling? Kailangan ng dalil. Hindi ko pa kayo bahatulan mo agad na sinungaling yan, totoo yan, aliw. Yun yung tinatawag na khabar. Maya kamilu sidqa wal kadhiba lidatihi. Yun mismo yung pagkakabigkas ko nung sabi ko na sa tumayo si Zaid, na pwedeng totoo, pwedeng sinungaling. Ariyo, wal khabaru sa bayanul khabari wa isbatu sighatihi, ang pagsasaad o kaya paglilinaw ng al-khabar ng mga salita, wa isbatu sighatihi, at pagtatalaga ng itsura niya, ng itsura ng khabar, ng itsura ng khabar. Merong mga itsura, merong wal khabaru, at ang khabar na huwa alladhi na siya yung la yakhlu
hindi mabakante min an yakuna sidqan na maging kalagayan niya na khabar na sidqan ariyo yung maging kalagayan niya na khabar na totoo aw kadhiban o di kaya kasinungalingan. Yung sinasabi natin na maya tamilu as-sidqa wal kadhiba lidati. Ito yung bagay o kaya salita na taglay niya. Dalawa ka agad. Pwedeng totoo, pwedeng kasinungalingan. Walahu sigatun mawdu'atun fil lughati tadullu alayhi. At para sa kanya, lahulil khabar na sigatun itsura na mawdu'atun na ginagamit fil lughati sa lugha, sa pananalita, tadullu na magsasaad siya na siga alayhi alal khabar. Tulad ng fi'il amr na meron siyang sariling itsura. Kaya nga diyan tanong ka. Meron siyang sariling itsura, meron siyang sariling anyo ba? Aliyo? Wawa at siya na lahu siga, ariyo, o kaya al-madkur min qawlihi sigatul khabar, wa huwa at siya na lahu sigatun mawdu'atun fil lugha, na qawluhu, siya yung salita niya, Zaidun qa'imun, wa Amrun qa'idun, wa ma ashbahahuma. Itong ganitong salita. Kasi itong ganitong pananalita na pwedeng totoo, pwedeng kasinungalingan. Si Zaid ay nakatayo, si Amr ay nakaupo, at ang mga bagay na katulad pa nito. Wa qalatil ash'ariyatu la sighata lahu. Wa qalatil ash'ariyah, at sabi ng mga ulama ash'ari na la sighata lahu, walang siga yan. Lahulil khabar. Walang eksklusibong pananalita para dyan sa khabar. Para dyan sa khabar. Bakit? Kasi minsan na mayroong khabariyatun lafdan, insya'iyatun ma'nan. Khabar din yan. Ano? Na minsan na ang kaulugan niya na insya'i. Katulad ng salita natin na sallallahu alaihi wasallam. Na yung salita na yun na khabar. Ano? Khabar. Pero ang makna niya na insya'i. Sabi ng mga asyari. Kasi alam na natin yun. Kasi kapag mayroon siyang ginagamit na salita na hakiki, katulad ng mga salita na kabariyat ng lafdan, insya'iyat ng mana, nagito na majazi. 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 Bakit? Kasi umalis sa original niya na kinatatayuan, yung pananalita. Yung pananalita, umalis sa totoong kinakatayuan niya. Naging majazi siya. So para sa atin na mayroong pa rin katawagan. Yung kanina. Wat dalilu ala fasadi dhalika. At ang dalil ala fasadi dhalika, nasira dhalika, iyon ay qaulul ash'ariyah. Yung sinabi ng mga ash'ariyah na wala daw itong siga. Ano ang dalil? Na anna ahlan lugati, na yung mga ahlil lugha, yung mga kumbaga na yung mga may-ari ng salita o kaya mga ulama ng lugha na qasamul kalam, na hinati nila ang salita arba'ata aqsamin, sa apat. Hinati nila yung salita sa apat. Faqalu, na sinabi nila amr wa nahyun, at saka nahi, tapos wa khabarun, at saka khabar, wa istikhbarun, at saka pagtatanong. Pamamalita o baka istikhbar, pamamalita, khabar, pamamalita. Balita, istikhbar pa, pagtanong ng balita, yan pamamalita o baka makikibalita, nakikibalita. Ano yung utos, pagpabawal, pagpabalita, nakikibalita. Ito man na istikhbar. So hinatihan ng mga ahlul-lugha. So bawat isa dyan na merong salita. Sabi niya, pal-amru, na yung utos, na qaulu ka if'al, yung salita mo na if'al, na itong if'al na ito yung anyo ng amar. Ito yung itsura ng utos. Wan nahyu, at yung pagbabawal naman na qaulu ka la taf'al, yung salita mo la taf'al, na ito yung itsura ng pagbabawal. Wal khabaru, at ang khabar naman, na qaulu ka Zaidun bidda, yung salita mo na Zaidun bidda. Naginan na khabar yan, ganyan ang itsura niya.
Ano bang kabat? Basta bawat pangungusap na nagtataglay ng katotohanan o kaya kasinungalingan, simula na umbigkasin yun ang matatawag na kabat. Wal istighbar at yung pamamalita. Kaulo ka, katulad ng salita mo, Zaidun Piddari, nasa bahay ba si Zaid? Padalla ala makulna. Yan ang nagsaan. Padalla ay ang taksim, yung pagkakahati-hati, ala makulnahu sa bagay na sinasabi natin. Ala makulnahu ay min annalahu sigatun mawdu'atun fil lugha. Min annalahu sigatun mawdu'atun fil lugha. Nandito na sa baba. Makulnahu sa bagay na sinasaad natin siya ng mga. Ano yung mana yun? Bayan dito sa baba nakasulat na. Ano yun? Nandito na sa baba dito sa number 2. Sabi niya, ay min annal khabar lahu sigatun mawdu'atun fil lugha. Sa lugha. Meron lang siyang salita. So ito yung tungkol sa khabar. Ano yun? Ito yung tungkol sa khabar. Na yung mga ulama natin, dahil sa binigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-intindi, panlasa at saka pakiramdam. Kasi yan yung tinatawag na kapag yung tao na naging bihasa na siya sa paggawa, niya sanay sa paggawa, naging bihasa na siya sa paggawa, nabibigyan siya ng tinatawag na malaka. Di ba na yung narinaan natin sa balagang malaka? Ibig sabihin ng malaka na kakayahan. Kung sa atin na bibigyan siya ng panlasa upang makikita lang niya. Kahit yung doon sa halimbawa, pagluluto na kahit lang doon sa style ng paghalo, may ganyan na siya. Ariyo, kasi na siya ay bihasa doon sa gawain. Dahil ng mga ulamat, hindi porkit yung hadis na yun ay sahih. Yung sanad na minsan na nararamdaman nila na itong hadis na ito na hindi ito pwede, hindi maaari. Dahil ng mga ulama mujtahid, minsan na mayroong hadis sahih na hindi bagang yun. Hindi na nila matanggihan pag yung utuad, kumbaga na yung sanad ng hadis na sahih. Ariyo. Sahih nito. Pero ayaw nilang gampanan. Ay hindi nila. Pamanadiran na kubut. Ayun na sahih. Yun yung sahih. Kasi nga, binigyan sila ng Allah ng malaka. Siguro ito ang layunin ni Musannif, rahmatullah alay, kung bakit niya dito binanggit itong tungkol sa khabar. Kasi gusto niyang sabihin sa atin na merong mga hadis talaga, merong mga salita na galing sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kahit pa okay na yung sanad niya pero hindi matanggap. Katulad ng mga riwayat na nasabi sa nasabi sa upama na sa Bukhari, hindi ako nagkakamali, na tuwing tawag dito, tuwing Lunes daw, tuwing Lunes ng bumagaan yung parusa sa Abu Lahab. Kasi ang Abu Lahab, noong ipanganak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyado siyang natuwa. Ang nabanggit na pikadurian nito, nagpalaya siya ng alipin. Nagpalaya siya ng alipin. Na yung hadis na yun sa Bukhari. Sa Bukhari. Pag sinabing Bukhari na yung hadis ng Bukhari, mataas, hindi. Kasi ayon sa syarat nila, katulad ni Imam Muslim na wala pa kaming nilagay. Wala pa akong nilagay, sabi niya dito sa hadis ko na ito, sa aklat ko na ito na sahih. Maliban sa nagkaisa na yung mga ulama na ito ay sahih. Pero pagdating sa bandang likuran, bandang hulihan, meron pa rin at-check ang Imam Daruqutni, rahmatullah alayhi ajmain, dito sa hadis ng Bukhari at saka hadis ng Muslim, na kung titingnan mo na yung zahiru sanad yan na sahih. So itong hadis na ito ng Abu Lahab na tawag dito na kumbaga na pinapagaan yung parusa niya sa Lunes dahil sa kumbaga na tawag dito dahil lang sa naging masaya siya sa oras ng pagsilang ng Rasulullah. Ibdalil pa mga pamamuli.
Ariyo, yung mga pamamuli na. At tinilingan, o pa man na, yun yung dalil ng mga pamamuli. Ayan ay meron dyan bahasang mangulama. Bahasang mangulama. Alam sa Juan na hindi katulad ng dunya na nadadagdagan, nababawasan. Ariyo. Kasi sa akhirat na Ariyo. Doon sa akhirat na ang lahat ng mararanasan doon na lahat nadadagdagan. Kung sa surga na lamang mapyan ang mas nadaragdagan. Ariyo, hindi dito pag nakakain ka na dito na pag nabusog ka na ayaw mo nang kumain. Pero doon na mas gustuin mo pang kumain. Kasi tinanggal na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung tawag dito, yung lasa. Tinanggal ng Allah yung tawag dito pagsasawa sa pagkain. Jalayatin ko daw siya sa ano. Lusog dyan. Huwag na gagawin. Ay, yung mga ulama natin na bukod doon, bukod doon sa ayat, bukod doon sa ayat ya tabat yan, yung sadis na yun na, at saka yung ayat na kung totoo sila magtaarong, nakagigil ang bukari mo, hindi may tatanggi mo. So dahil doon na yung ilan sa mga ulama na dahil ito kapitiyang hadis na, kumbaga na, para sa kanila na hadis lang. Hadis lang. Na doon lumitaw na mayroong hadis na ma'mul bihi at saka hadis na mayroong ma'mul bihi. May mga hadis na mga amal at saka mayroong ding hadis na hindi mga amal. Siguro dahil doon na ito si Musannif na yan, tinalakay niya dito yung akhbar. Kasi gusto niyang sabihin na yung mga khabar talaga na mayroong katotohanan, mayroong kasinungalingan. So, para maging totoo, kailangan ng dalil. Ariyo. Kailangan ng dalil. Na para maging sinungaling yung salita, kailangan din ng dalil. Ariyo. So, kung yung salita ay tugma sa pangyayari, totoo. Pero kapag yung salita ay hindi tugma sa pangyayari na sabihin na kasinungaling. Sinabi mo ba, nakatayo si Zayd. Pangatawag ng muntod si Zayd. Nasaan ang nagpatunay na yung salita na yun kasi tinignan mo, nakaupo. Ariyo. O di kaya sinabi ko yung salita, nakatayo si Zayd. Tapos nakatayo nga si Zayd. Na totoo, hindi yung salita. Totoo kasi doon mo nalaman doon sa dalil. Ang dalil na nakita mo si Zayd nakatayo. Ang ginanigan mo yung bidan. Wallah.